Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 2 ng paggawa natin ng hagdan dito sa ating treehouse. Para lalo pa itong tumibay, ay dinagdagan ko pa ito ng apaka na kawayan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Medyo mataas na ang araw pag-akyat ko dito sa itaas ng bundok at hindi natin natapos kahapon ang ginawa nating hagdan, kaya ngayon ay ipagpatuloy na natin ulit itong mga kapugi. Para hindi gumalaw itong kahoy na ating inilagay na apakan, ay nilagyan ko na muna ito ng screw ang bawat gilid ito. Bale yung ginawa nating hagdan nakaraan ay hindi na natin ulit yung gagayahin mga kapugi dahil medyo nahirapan tayo doon sa pag-akyat, lalo na kapag may dadalhin tayong gamit doon sa itaas ng ating treehouse. Kaya ngayon ay babaguhin natin ang design ng ating hagdan, yung tipong komportable tayo dito sa pag-akyat baba, at darating din kasi dito yung aking ina mga kapugi. Sa ngayon ay nandun pa siya sa Mindanao at bago siya bumalik doon sa abroad ay dadaanan muna siya dito para makasama ko rin siya dito ng isang linggo. Siyempre ipapa-experience natin sa kanya yung mga nakikita niya sa aking mga vlog, yung pagtulog namin dito sa ating treehouse at yung pagligo namin doon sa mini pool. At kung may oras pa ay ipapasyal ko pa siya dito sa mga magagandang tanawin dito sa lugar namin sa Sorsogon. Habang nandito siya sa akin ay gusto ko mag-enjoy at mag-relax lang siya mga kapugi dahil kapag nakabalik na siya sa abroad ay puro trabaho na naman ang kanyang aatupagin. Pasado alas 10 na pala dito ng umaga. Sa oras na ito ay nagpapahinga na dito ang mga nag-harvest ng nyug. Yung ibang mga kasamahan ng aking biyanan ay bumababa pa ng bundok para doon magpahinga sa kanilang bahay. Yung iba naman ay may mga dalang baon at dito na nagpapahinga at kumakain sa itaas ng ating treehouse. Bali tinigil ko na muna dito ang paglagay ko ng pako sa hagdan dahil natutulog pa sila dito sa itaas. Kaya ang ginawa ko na lang muna habang sila dito ay nagpapahinga ay kumuha na muna ako ng kahoy na pangdagdag dito ng materyales sa gagawin nating hagdan. Binalatan ko na kagad pagdating dito bago ko ito pinutol ay sinukat ko na ito sa kada apakan ng ating hagdan. Hindi yan lahat ay magkakapareha ang sukat mga kapugi. Nagsisimula ito sa medyo mahaba hanggang sa ito ay paiksi ng paiksi para hindi ako dito malito ay magkakasunod dito yung aking pagkakalagay. Mga ilang minuto lang ay nagising na sila dito sa itaas, kaya dito na din ako nagsimulang magpako. Bale magkabilaan dito ang pagkakalagay ko ng kahoy, pero inuna ko na muna dito pakuan ang sa may harapan. Habang may ginagawa nga ako dito ay tamang noon lang dito yung aking biyanan, tapos ay bigla naman ditong lumakas ang hangin. Pagkatapos ko maglagay ng kahoy doon sa harapan, ay dito naman ako naglagay ng kahoy sa likuran ng hagdan. Pinantay ko lang dito sa pagkakalagay at ginamitan ko lang din ito ng tuwid ng kahoy para makita ko kung sakto na sa kanyang pwesto. Para kapag maglagay na tayo dito ng kawayan, ay sigurado nakalapat ito sa kanyang pinapatungan. Pagkatapos ay nagsimula na ako dito magputol ng kawayan mga kapugi na ipapako natin doon sa may apakan. Sinukat ko lang din ito na sakto lang sa ating kailangan. Medyo mabusisi ngayong paggawa natin dito ng hagdan dahil sa maraming putol na kawayan yung ating kailangan. At dito din medyo naubos yung oras ko mga kapugi. Sa oras na ito ay pasado alas 12 na ito ng tanghali at babalik na naman sila doon sa pag-harvest ng nyug. Dami siguro Saga? Kumakas na yung mga sagkan-sagkan yung saga. pasagwa. Parang Nung ako na lang dito mag-isa, ay minadali ko na itong tapusin para makapagpahinga na. Medyo masakit na rin kasi dito yung likod ko mga kapugi. Naninibago pa kasi dito yung aking katawan dahil sa kakagaling lang ako sa trangkaso at natutuyuan pa ako dito ng pawis dahil sa lagi ditong malakas na hangin sa itaas ng bundok. At marami akong nabasa mga comment. Nalagyan ko daw ito ng bubong para hindi mabasa at matagal itong masira. Yung mga suggestion nyo ay gagawin natin yan mga kapugi. Sayang din kasi yung pagod ko dito kung masisira lang ito dahil sa nabasa ng ulan. At balak ko ulit itong pinturahan mga kapugi para medyo sumigla naman itong ating treehouse dito sa taas ng bundok. Pero gagawa pa rin ako ng kubo doon sa gilid ng ating mini pool para kapag panahon ng tag-init ay may matambayan pa rin tayo at hindi na pumunta pa sa malayo para magbabad lang ng ating katawan.
Yan, medyo natagalan tayo sa paggawa dahil kumuha pa tayo ng kahoy. Nagkamiting materials dito. Tapos dito banda kung napansin nyo ay pako lang yung nilagay ko dito. Hindi pa yan kaanong matibay mga kapugi. Ang gagawin ko pa dyan, lalagyan natin yung tansi o nylon. Tatalian pa natin yan mga kapugi. Yan. Bali may sobra pa naman tayo dito na kawayan. Kaya dito ko ilalagay sa likod mga kapugi. Yan sa ilalim niya. Para dagdag suporta din kapag umakyat tayo dito sa hagdan. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 3 na paggawa ko ng hagdan dito sa ating treehouse. Pinatibay palalo ang kanyang apakan, pati na rin itong kanyang hawakan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Hanggang ngayon ay nag-harvest pa rin ng nyug ang aking biyanan, pati na rin ang kanyang mga kasama dito sa itaas ng bundok. Mamaya ay sasabay na naman ako sa kanila dito na manangalian dahil dito na naman ulit sila magpapahinga mga kapugi. Kahapon ay tinapos ko lang dito ng paglagay ng apakan dito sa ating hagdan, pero hindi nakatulad sa una nating ginawa dahil pinatibay pa natin ito lalo para komportable tayo dito sa pag-akyat baba. Hindi pa kasi ako dito kontento sa ating ginawang hagdan at marami akong may nakikitang mga kulang, kaya ang idadagdag ko na naman dito mga kapugi ay ang paglagay ng kawayan dito sa kanyang likuran. Dagdag tibay at suporta din ito at lalo pang gaganda itong ginawa nating hagdan. Medyo nahirapan lang ako dito sa pagpako sa ibaba dahil kailangan mo pang yumuko para pukpukin itong ating nilagay na mga pako. Ganon din dito sa itaas. Minsan yung mga nakuha nating kawayan ay may mga kasama pang lupa, kaya nakakapuwing din minsan kapag ito ay yung pinapakuan. Pasado alas 10 na ito ng umaga, oras na naman ang pahinga ng pag-harvest ng nyug. Kaya habang may ginagawa ako ay dumating dito ang aking biyanan. Tapos ay nagkakwento na naman siya dito sa akin na nadali na naman siya ng putakte. Siya kasi yung tagapulot ng bunga ng nyug mga kapugi. Tapos kapag gumulong doon sa mga masukal na damo ay nililinisan niya muna ang paligid bago pulutin ang bunga ng nyug. At bago umakyat sa treehouse ay umupo lang muna siya dito ng saglit para kainin yung dala niyang biskwit mga kapugi. Bale natapos na rin ako dito maglagay ng kawayan dito sa likuran ng hagdan. Kaya sinubukan ko ditong umakyat para malaman ko kung nauuga pa ba itong kanyang apakan. At kung naramdaman kong okay na itong mga kapugi ay pinakuan ko na din ang dulo ng kawayan dito sa itaas. Tapos ay dito na naman ulit ako magpapako ng kawayan sa harapan. Nagkaroon lang din ako dito ng idea mga kapugi kung maganda ba lagyan ng kawayan dito sa gilid ng hagdan. Kaya akin itong isinubukan at naisip-isip ko din na kapag maglagay ako dito ng kawayan ay lalo pang titibay itong kanyang apakan dahil dagdag suporta din ito dito sa kahoy na aking pinapakuan. Kurang talaga ang gas ba? Tapos ay inayos ko din dito ang hawakan ng hagdan. Medyo maluwag na kasi dito ang kanyang pako mga kapugi. Met maya ay tinawag na ako dito ng aking biyanan dahil kami dito ay mananangalian na. Kaya dinala ko din dito yung aking mga gamit sa itaas ng treehouse. At pagkatapos namin ditong kumain ay umakyat muna ako dito sa third floor para dito na rin magpahinga. Mamaya ko na lang din ipagpatuloy yung aking ginagawa para makapagpahinga sila dito ng maayos mga kapugi. Maingay din kasi kapag nagpapako ako doon sa hagdan. Tapos ay natutulog sila dito sa taas ng ating treehouse. Kaya taman sila muna tayo dito habang nilalasap ang sariwang hangin dito sa paligid. Kakatapos lang namin kumain mga kapugi at nagpapahinga kami ngayon. Tsaka dito ako sa taas ng treehouse. Mahangin, tsaka presko. Nakakantok. Kaya matulog na muna tayo.
Pagkalipas ng isang oras ay narinig ko nag-uusap na sila doon sa pangalawang palapag, kaya doon ako bumaba para ipagpatuloy yung aking mga ginagawa. At ang gagawin ko naman ngayon dito mga kapugi ay maglagay ng bako dito sa gilid ng ating hagdan. Bali pa X yung aking pagkakalagay dito ng kawayan para may design at maganda din tingnan at dagdag tibay din dito at suporta sa kanyang hawakan. Dito ay hindi ko pa natatapos ang paglagay ko dito ng mga bakod, ay bumalik na sila sa pagharabis ng anyog dito sa taas ng bundok. Dinala na nila dito ang kanilang mga gamit dahil iba na ang kanilang daanan. Kapag bumaba na sila dito ng bundok mga kapugi, ako naman ay tinapos ko lang din ito para kinabukasan ay iba na naman yung ating gagawin. Ayun, dito na natapos yung paggawa natin ng hagdan mga kapugi. Balak po natin na lagyan ito ng pintura or varnish mga kapugi para mas lalo pa siyang gumanda. At siguro pagkatapos nating gumawa ng hagdan, aayusin ko pa yun doon sa taas. Yung mga sobra dyan ng kahoy ay tatanggalin natin, tapos lalagyan natin ng bako dyan sa palibot. May mga sobra pa naman tayo na kawayan, kaya ito yung gagamitin natin. Tapos pagka natapos na natin lagyan ng bako dyan, kapag naubusan natin ito lahat, ay doon na tayo gagawa ng bubong dito sa ating hagdan. At sa mga nagsuggest pala na lalagyan natin ito ng patungan or ng bato yung kanya, yung dulo ng kawayan para hindi mabasa. Gagawin natin yan mga kapugi. Di natin alam kung sisipagin tayo, baka simentuhin na natin ito mga kapugi. Yan. Okay, ito na lang muna yung natapos natin sa ngayon. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless yung lahat.